Hello mga kakusina! So for today's video nga po ay magluluto naman po tayo ng ginisang munggo. So bali isinabay ko na nga po pala sa pagpapalambot ang ating kaunting karning baboy. Papakuluan nga lang po pala natin itong mga kakusina ng 30 minutes at pagkatapos po ng 30 minutes ay pwede na po muna natin itong iset aside. Bali nagprepare nga lang po pala ulit ako ng maliit na kawali para naman po ito sa igigisa nating mga ingredients. Naglagay nga lang po pala ako ng kaunting mantika at kapag mainit na po ito ay pwede na po natin igisa ang ating bawang. At pag medyo golden brown na nga po ang ating bawang mga kusina ay isunod na rin po natin ang ating sibuyas. Siyempre hindi rin po natin kakalimutan ang ating kamatis. So kakatapos nga lang po pala ng Christmas at New Year ay puro karne nga po ang ating mga kinain. So magugulay naman po tayo for today's video. So, bali ganito nga lang po pala ang ginagawa ko mga kakusina kapag nagluluto nga po ako ng munggo. Igigisa ko po ang mga ingredients at pagkatapos po niyan ay isasalin ko na nga lang po ito doon sa pinakulaan po nating munggo. So, balikan na nga po natin mga kakusina ang ating pinakulaang munggo at pwede na rin po natin isalin itong ating mga ginisang ingredients. So, hahaluin ko nga lang po yan mga kakusina at makukuluin ko nga lang po ito ng 2 to 3 minutes. At pagkatapos po ng 2 to 3 minutes mga kakusina, ay magdadagdag nga lang po tayo dito ng isang bowl na tubig. So, bali isa nga po ito sa mga paboritong ulam ng mga anak ko, kaya gusto po nila ay medyo maraming sabaw. So, papakuluan ko nga lang po ulit itong mga kakusina ng 5 minutes. At pagkatapos po nun, ay pwede na po tayong magdagdag ng ating ibang ingredients o pampalasa. At kapag kumukulo na po ito mga kakusina, ay pwede na rin po tayong magdagdag ng Knorr 4 cubes. So, bali, 4 cubes nga po ang ginamit ko pampalasa mga kakusina. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Inilagay ko na rin po pala ang ibang ingredients katulad ng paminta at asin. So, bali pagkatapos po niyan mga kakusina, ay nagad na rin nga po pala ako ng fish sauce o patis. Depende po sa inyo kung ano pong gusto nyong ilagay. Pwede naman pong asin. Pero ako po kasi is patis po talaga ang nilalagay ko na pampaalat at pampalasa sa akin pong ginisang munggo. So, ito na nga po mga kusina. Siyempre, hindi rin natin kakalimutang ilagay. Ang isa sa nagpapasarap sa ating ginasang munggo ay ang chicharon. Yes po, hindi po natin yan makakalimutang ilagay. Siyempre, ganun din po ang ating masustansyang gulay kagaya po nitong malunggay. So, papakuluan nga lang po ulit natin ito mga kusina ng 5 minutes lang po. At pagkatapos po niyan mga kusina, ay luto na po ang ating ginisang munggo. Maraming salamat nga po pala mga kakusina sa panunood niyo po ng reels at video ko sa aking Facebook page. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all po. At charan! Ginisang munggo po is ready to serve na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayong lahat mga kakusina.